Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng monoshock dito sa Yamaha Mio Gear. At TGR po ang brand na ikikabit natin ngayon na monoshock. Papalitan natin tong kanyang lumang shock kasi pumutok na at gasgas na. At saka masyado nang malambot yung kanyang play, yung kanyang coil spring. Kaya ngayon simulan na natin. Ikabit na natin tong bagong monoshock. Let's do this! At ngayon, para ma-access natin yung kanyang rear shock, tatanggalin lang natin itong kanyang upuan at saka itong kanyang body cover. Kasama na rin yung kanyang grab bar. Ito na, natanggalan natin yung kanyang upuan at saka yung kanyang body cover. Kasama na rin yung kanyang grab bar dito sa likuran. Natanggalan natin. Ito na yung kanyang grab bar, natanggalan natin, at yung kanyang cover dito sa likuran. Natanggal ko na rin dito yung kanyang tornilyo dito sa kanyang compartment, yung 4 na tornilyo. Ngayon tanggalin natin itong kanyang tail light assembly at kasama na rin yung kanyang body cover para ma-access na natin itong kanyang rear shock. Tanggalin lang natin itong kanyang rear fender. Ayan, natanggalan natin. Meron itong dalawang tornilyo dito sa likuran. Ngayon luwagan na natin itong nut niya dito na 10mm dito sa bandang itaas dito sa kanyang tornilyo dito sa kanyang rear shock. Meron po itong nut at saka washer. Tanggalin lang natin para matanggalan natin itong kanyang rear shock. Tanggalin na natin itong kanyang tornilyo dito na 8mm dito sa bandang ibaba dito sa kanyang rear shock para matanggalan natin itong kanyang rear shock. At natanggalan natin itong mga tornilyo na dito sa kanyang rear shock. Ngayon tanggalin na natin itong kanyang rear shock mismo para mapalitan na natin ng bagong rear shock. Para matanggal na natin itong kanyang rear shock, unahin natin dito sa bandang ibaba tapos dito sa bandang itaas. Ito na yung kanyang bagong rear shock. TGR po ang brand ito. Ngayon ikakabit na natin mga lods. Panoorin po ninyo mga lods hanggang sa matapos itong video mga lods para mayroon kayong idea na mapupulot o matutunan. At least kung gusto niyo mag-DIY palit ng rear shock sa inyong mga scooter, alam na niyo kung ano yung una ninyong tatanggalin tapos yung huli ninyong tatanggalin. At para meron kayong idea paano magtanggal, magbaklas at saka kung paano magkabit ng rear shock dito sa Yamaha Mio Gear. Ngayon higpitan ko lang tong kanyang tornilyo dito sa bandang ibaba, tapos dito naman sa bandang itaas lagyan muna natin ang washer, tapos yung kanyang nut. Tinanggal ko na rin yung tornilyo dito sa kanyang fuel tank, yung 4 na tornilyo para madali nating ma-access yung nut dito sa kanyang rear shock at para mahigpitan natin ng mabuti. Ikabit na natin yung washer at saka nut na 10mm dito sa kanyang rear shock. Ngayon higpitan na natin. Sana po huwag kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking walang kwentang channel kung may natutunan po kayo dito sa video ko. Kung gusto nyo pa na ipagpatuloy natin itong tutorial natin, sana po suportahan nyo po ako mga lods. At maraming salamat po sa nag-comment at sa masugid nating taga-suporta na si Gerald by Lucis. Shoutout po sa inyo, itong naka-plus sa screen. Maraming salamat po sa inyong pag-appreciate at pagpansin niyo po sa aking video tutorial tungkol po sa MDL. Maraming salamat po sa inyo lods. At ngayon higpitan na natin itong nut na naikabit natin dito sa bandang itaas. Higpitan natin ito kaagad pagkatapos nating may kabit para maiwasan natin na makaligtaan o makalimutan natin na mahigpitan itong nut. Kasi napakadelikado kapag maluwag ito at nakalimutan nating higpitan ito, may tendency na matanggal itong kanyang rear shock dito sa likuran. Para maiwasan natin yung aksidente at masafety yung may-ari, kailangan nating tandaan na kailangan nating higpitan kaagad para wala tayong makalimutan dito sa kanyang mga tornilyo. Dahil tapos na natin higpitan itong tornilyo na dito sa bandang itaas at saka dito sa bandang ibaba, ngayon ikakabit na natin itong kanyang rear fender. Lagyan na natin ng tornilyo. Meron po itong dalawang tornilyo mga lods. Meron po itong dalawang tornilyo na 6mm na maikli, kaya gamitan na natin to ng T-wrench na 10mm o 10mm. At dahil nakikabit na natin itong isang tornilyo niya dito sa bandang kaliwa, dito sa kanyang rear fender, ito na naman dito sa bandang kanan mga lods. Sa pagkabit nito kailangan natin gamitan ng kamay muna para Paiwasan natin na lumihis yung kanyang thread at ma-loose thread. Tapos gamitan natin ng T-wrench sa paghigpit nito na
clearance na 10mm mga lods yung gagamitin natin. Kasi 10mm yung bolt head niya. Higpitan lang natin to mga lods at pagkatapos ay sunod natin ikabit yung kanyang tail light dito kasama na yung kanyang body cover. Kailangan talaga step by step yung pagkabit dito para wala tayong makalimutan na tornilyo. Unang kinabit natin yung kanyang rear shock, tapos rear fender. Pangatlo yung itong kanyang tail light kasama na yung kanyang body cover. At huwag kalimutan na isaksak yung kanyang socket dito sa kanyang wire. Dito sa bandang gilid, itong socket ng kanyang tail light para umilaw itong kanyang tail light at saka yung kanyang signal light at saka yung kanyang brake light. At sa pagkabit nito mga lods, meron po itong guide dito sa ilalim ng kanyang tail light assembly. Kailangan natin ipasok dito yung kanyang guide. Meron po itong guide dito para sa kanyang tail light, dito sa kanyang fender. Tapos meron siyang butas dito sa kanyang tail light. Kailangan natin ipasok yung guide. Ikabit lang natin itong kanyang plastic rivets dito sa kanyang fuel tank cover. Itong rubber niya dito sa may bandang gilid. Dalawa po yung plastic rivets dyan. Naikabit na natin yung dalawang plastic rivets at saka itong tornilyo niya dito sa kanyang compartment. Higpitan lang natin. Ayan, tapos na nating naigpitan gamit yung cordless impact natin. Sunod nating higpitan itong dalawang screw bolt na maliit dito sa kanyang tail light na nagko-connect dito sa kanyang body cover. At pagkatapos, bago natin ilagay yung kanyang takip dito, kasi nasa ilalim yung dalawang maliit na screw bolt, kailangan natin ikabit muna yan, yung maliit na dalawang screw bolt para hindi natin makalimutan. Tapos itong dalawang 6mm na screw bolt para dito sa kanyang takip dito sa kanyang tail light, ikabit lang natin. Tapos higpitan natin para hindi siya malaglag at matanggal, para maiwasan natin na lumuwag at umingay itong kanyang mga cover dito sa kanyang motor. Ngayon ikabit na natin itong kanyang grab bar. Lagyan na natin ng mga tornilyo. Meron itong 4 na 6mm na tornilyo at 10mm yung kanyang bolt head. At sa paghigpit nitong mga tornilyo mga lods, kailangan talaga sabay-sabay yung paghigpit niya dito sa 4 na tornilyo. Tapos meron itong dalawang tornilyo dito sa bandang ibaba, itong kanyang fuel tank. Kailangan talaga sabay sila sa pagkabit at saka sa paghigpit para hindi maiwasan natin na yung kanyang butas ay lumihis at di na natin maipasok yung isang tornilyo kasi nakaipit itong kanyang fuel tank dito sa kanyang grab bar. Kaya kailangan talaga sabay sila sa pagkabit at saka sa paghigpit itong 6 na tornilyo. Kabit na natin, tapos dahil nakabit na natin, higpitan na natin ng ating cordless impact at naiset na natin itong ating cordless impact sa small para hindi siya maputol yung tornilyo. Okay na mga lods, naikabit na natin itong kanyang grab bar at ngayon ikabit na natin itong kanyang upuan. Ngayon ilagay na natin itong kanyang pin dito sa ilalim ng kanyang upuan. Tingnan natin para may pasok natin dito sa kanyang butas. Ayan, nailagay na natin ng maayos itong kanyang pin dito sa ating upuan. Pwede na natin ikabit itong kanyang cover dito sa kanyang compartment o U-box dito sa harap. Sa pagkabit nito mga lods, kailangan nating dahan-dahan nating ipasok itong kanyang bandang gilid dito. Parang kailangan nating idiin ng konti para pumasok siya dito sa kanyang guide o mga lock. Tapos sabay haplos ng konti, haplos-haplosin lang natin mga lods hanggang sa pumasok siya dito sa kanyang guide o mga lock. At pag naipasok na natin dito sa kabila, dito na naman sa bandang kabila, dito sa bandang kanan, pukpok ng konti, sabay haplos. At meron itong maliliit na screw bolt mga lods. Ngayon ikabit na natin o ilagay na natin yung mga maliliit na screw bolt dito sa kanyang cover. At pagkatapos nating maikabit lahat yung mga tornilyo mga lods, subukan natin yung kanyang rear shock kung malambot ba siya o masyado bang matigas itong bagong rear shock. Expected natin dito pag aftermarket tulad nitong TGR, medyo matigas talaga itong kanyang plane niya dito. Tapos na natin naikabit yung kanyang rear shock mga lods dito sa Yamaha Mio Gear. Okay na mga lods, ride safe sa lahat. Peace, I'm out.